Magandang gabi po sa inyong lahat. Nung bago lang po ako dito sa Maynila, first year theology ako, sabi ng tito kong pare, siya po ang tumulong sa akin upang mag-aral sa pagkapare. Sabi niya sa akin, sa Maynila, simple lang daw ang style dito para hindi ka mawala. Kahit hindi mo alam ang lugar, kahit hindi mo alam ang pangalan ng street, o hindi ka familiar sa pupuntahan mo, hindi ka mawawala. Sabi niya, kapag may pera ka. Basta't may pera ka, sabi niya, kahit saan ka pumunta, hindi ka mawawala. Pero, kapag wala kang pera, kahit alam mo pa yung pupuntahan mo, kahit alam mo yung lugar, mawawala ka. Hindi ka makakapunta doon, o di kaya ay mahihirapan ka na marating ang gusto mong puntahan. Kaya nga siguro, nakapagtataka na kung ia-apply natin sa konteksto ng ating pamumuhay ngayon, ang bilin ni Jesus sa mga alagad, sa 12 alagad, iisipin siguro natin, papaano nangyari na napuntahan ng mga alagad yung mga bayan na nais ni Jesus na puntahan nila? Papaano sila nakarating sa bawat bayan na ang bilin sa kanila ni Jesus, huwag magdala ng bihisan, huwag magdala ng pera, huwag magdala ng pagkain. Ang tanging dala lang sa kanila na binili ni Jesus, magdala ng tungkod at magsuot ng panyapak. Tsinelas or kung ano man, sapatos nung panahon nila, sandalyas, na yun ang common sa kanilang panahon. Yun lang. Practically, wala silang dala sa kanilang pangangatawa, sa kanilang katawan, kundi ang damit na kanilang sinusuot, ang kanilang sandalyas, at ang tungkod. Bakit kaya? Ano ang nais ni Jesus na ituro sa kaniyang mga alagad? Iisa po ang aking naiisip. Para kay Jesus, gusto niya ang kaniyang mga alagad na ibigay ang buong pagtitiwala sa kanya, sa kaniyang pagpapadala sa kanila. Ano man ang mangyari sa kanila, saan man sila pumunta, umaasa sila na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ang banal na Espiritu ang siyang magiging gabay nila sa kanilang pupuntahan, sa kanilang gagawin, at kung ano ang kanilang sasabihin sa harapan ng mga tao. Pero, nais kong bigyan pansin natin ang dalawang bagay na sinabi ni Jesus na pwede nilang dalhin. Una ang tungkod. Bakit tungkod? Noong kanilang panahon, ang tungkod ay pwedeng gamitin bilang panlaban sa mga mababangis na hayop na pwede nilang makasalubong sa daan o di kaya ay panlaban sa mga tao na nais saktan sila. Pero sa konteksto ng ating simbahan, ang tungkod ay sumasagisag o sumisimbolo ng kapangyarihan, ng otoridad. Kaya nga kapag tayo ay nakakakita ng misa na kung saan mayroong obispo o kardinal o arsobispo, mayroon siyang dalang tungkod. Hindi po siya props. Hindi po siya dahil nahihirapan maglakad yung obispo. Hindi po. Ang tungkod o bakulo ay sumisimbolo ng kapangyarihan at otoridad na ibinigay sa kanya ng Diyos sa pamamahala sa isang diocese o arkidiocese. Kaya, yung panahon na yon, yung mga alagad, ang tungkod, ang sumasagisag sa pagpapadala sa kanila ni Jesus sa mga bayan upang bigyan sila ng kapangyarihan na magpalayas ng masasamang espiritu, magpagaling ng mga may sakit, mangaral ng mabuting balita sa mga tao. Ipinadala sila ni Jesus, hindi na walang-wala, kundi ang pagpapadala sa kanila ni Jesus may kaakibat na otoridad at kapangyarihan. At kanila itong ginawa at ipinakita sa mga tao at bayan na kanilang pinuntahan. Yun po ang una. Ang pangalawa, ang panyapak o sandalyas. Ito ay sumasagisag sa constant movement ng mga alagad. Para kay Jesus, ang kanyang mga alagad, hindi niya ipinadala upang manatili sa isang bayan lang, sa isang bahay lang,
nakatambay, nakatenga. Hindi. Para kay Jesus, ine-expect niya na ang kanyang mga alagad maglalakad. Lilipat sa iba't ibang bayan, pupunta sa mga tao, lalapit sa mga tao, at ipangangaral ang mabuting balita. Pupunta sa mga bayan upang pagalingin ang mga may sakit. So ang sandalyas, ang kanilang instrumento upang makapunta sa isang lugar, upang dalhin at ipakilala ang Diyos at ang kaharian ng langit sa kanila. Ano naman ito para sa atin ngayong linggo? Bawat isa sa atin, binigyan ng Diyos ng kanya-kanyang kapangyarihan, kanya-kanyang otoridad sa kung saan man tayo nananatili, pamilya, o sa ating sariling trabaho. Pero ibinigay sa atin ng Diyos ito hindi upang gamitin, upang pahirapan ang mga tao na ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, ng kakayahan, upang gamitin at tulungan ang ibang tao. Ang otoridad o kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos ay para iangat ang buhay at dignidad at pananampalataya ng mga tao na nasasakupan natin. At bawat isa sa atin, binigyan ng Diyos ng instrumento, talento, kakayahan sa ating sarili upang gamitin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tingnan natin sa ating sarili. Ano kaya ang ibinigay sa iyo ng Diyos na pwede nating gamitin at ibahagi upang makatulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos? Nung nakaraang, I think 2 weeks ago or a week ago, nag-post sa Facebook ang ating mga lay communion ministers. Naghahanap sila ng mga bagong miyembro. Tutulong sa pagbisita sa mga may sakit at dalhin ang katawan ni Kristo tuwing linggo sa kanila. At sa bawat misa, tumulong sa pagbabahagi ng katawan ni Jesus sa mga tao na nagsisimba. Marahil siguro iniisip mo sa iyong sarili na wala kang kakayahan, ni wala kang talento, o wala kang kayamanan upang ibahagi sa simbahan. Pwede mong ibahagi ang iyong sarili. Maging miyembro ng isang ministry sa ating simbahan, at tumulong upang dalhin si Jesus. Hindi lamang po tinapay, ordinaryong tinapay. Ang Diyos mismo ang dadalhin mo, papalapit sa isang may sakit, upang ibigay sa kanila si Jesus. Hindi po ba isang napakalaking responsibilidad na ibinibigay sa atin sa iilang mga tao lamang, hindi para sa lahat, sa iilang mga tao lamang. Baka po iniisip ninyo, o bakante kayo, pwede po kayong umanib o sumali sa ating mga ministry ng lay communion ministers. Madalas kasi iniisip natin, Father, wala pa akong panahon ngayon. Siguro, Father, pag natapos ng aking mga anak, o di kaya ay nag-retire na ako, pwede na po. Ang tanong, makakaya mo pa ba pagkatapos mong mag-retire? O makikita mo pa ba yung pagkatapos ng iyong mga anak bago mo pagsilbihan ang Diyos? Ang ating mga choir, naghahanap din sila ng mga bagong miyembro. Kung tayo po ay may talento sa pagkanta, hindi ka man mangaral ng salita ng Diyos tulad ng ginagawa ng pare, pero sa pamamagitan ng iyong magandang boses, pwede mong gamitin ito upang maging instrumento ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagkanta sa misa. Mga kapatid, huwag nating ipagdamot sa Diyos yung mga bagay na Kanyang ibinigay sa atin. Bawat isa sa atin, binigyan ng Diyos ng kakayahan,
Kung hindi man kayamanan, oras, upang gamitin natin sa ating sarili, o di kaya ay upang ibahagi sa iba. Maging ang iyong oras ay pwedeng gamitin upang pakinggan ang iyong kapitbahay siguro o ang iyong kaibigan na nangangailangan ng isang tenga na makikinig lamang sa kanyang mga hinaing at problema. Huwag mong ipagdamot, lalong-lalo na kapag ito ay para sa Diyos.